Okay, simulan na natin. Kapag pinag-usapan ang ganda ng kalikasan dito sa Pilipinas, siguradong pamilyar ang marami sa inyo sa probinsyang ito. Pag narinig pa lang natin ang pangalan nito, automatic na pumapasok sa isip natin ang perpektong hugis ng Bukang Mayon, yung mga lumang bato ng Cagsawa Ruins, at syempre, paano natin makakalimutan ang maanghang pero napakasarap na Bicol Express at Pinangat, di ba? Pero bago pa man naging sikat na sentro ng turismo at sining ang lugar na ito sa buong Bicolandia, may isang napakagandang kwento na nakatago sa mismong pangalan nito. Sa talakayang ito, hihimayin natin ang makasaysayang misteryo kung bakit nga ba tinawag na Albay ang paborito nating probinsya. Ngayon, baka naisip nyo rin ang tanong na to para sa ating mga kaalamat. Bakit kaya hindi na lang tinawag na Mayon o Legazpi ang probinsyang ito? Kung iisipin, sikat sila sa buong mundo dahil sa nag-iisang bulkang Mayon. Pwede rin naman sanang isunod sa pinakakilalang syudad nila na Legazpi, di ba? Bakit kaya ang napili ay isang kakaibang 5 letrang pangalan para sa isang napakasikat na tourist hotspot imbes na ipangalan sa mga pinaka-iconic na palatandaan nito? Tara, balikan natin ang kasaysayan para maintindihan natin to. Para masagot yan, dito tayo sa unang bahagi, ang misteryo ng pangalang Albay. Maglakbay tayo pabalik sa panahon bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop at bago pa nagkaroon ng mga sikat na probinsya sa mapa na ginagamit natin ngayon. Noon, ang lugar na ito ay bahagi lang ng isang napakalawak na rehiyon na kilala bilang Ibalon. Paano kaya ay sinilang ang salitang Albay mula rito? Dito papasok ang pinag-ugatan ng salita. Ang pangalang Albay nanggaling pala sa pariralang Bicolano na albaybay. Sa kanilang wika, ang salitang baybay ay literal na nangangahulugang dalampasigan o baybayin. Tama ang pagkakarinig ninyo, nakapangalan talaga ito sa tabing dagat. At dyan natin makikita yung isang nakakatuwang kabalintunaan o irony sa heograpiya. Kasi isipin nyo ha, sa isang banda, nandyan ang Bulkang Mayon, isang napakalaking bundok na umaabot sa ulap at sikat na sikat sa buong mundo. Pero yung literal na pangalan pala ng lalawigan nila na Albaybay ay nangangahulugang kalmadong dalampasigan. Grabe no? Isang probinsya na kilalang kilala dahil sa isang nag-aapoy at matayog na bundok na kapangalan pala sa pantay at kalmadong buhanginan. Ikalawang bahagi natin, pagdating ng mga Espanyol. Paano nga ba naging opisyal na pangalan ang isang simpleng paglalarawan ng lugar? Dito na nangyari ang isang napakalaking hindi pagkakaunawaan na tuluyang nagpabago sa kasaysayan ng lugar na ito. Ganito kasi yan, bago ang taong 1573, tahimik na naninirahan ng mga sinaunang pamamayan sa Ibalon sa tabi mismo ng dagat. Ngayon, nang dumating ang mga Kastila sa pamumuno ni Juan de Salcedo, nagtanong sila sa mga lokal kung ano ang pangalan ng lugar. Dahil nga nasa tabing dagat sila, inosenteng itinuro ng mga katutubo yung kinaroroon na nila at sinabing, Albaybay, ibig sabihin, sa baybayin. Akala naman ng mga dayuhan, ayun na yung mismong pangalan ng buong lugar. Kaya pagsapit ng Abril 1574, opisyal nila itong itinatag bilang isang enkomienda gamit ang pangalang iyon. Ikatlong bahagi mula sa salitang Albaybay. Napakagandang isipin kung paano yung simpleng pagsasabi lang na nandito kami sa dalampasigan ay naging permanenteng pagkakakilanlan ng probinsya. Yung sagot na dapat tumutukoy lang sa lokasyon, itinuring ng pangalan ng buong lupain. Pero teka, paano ba naging eksaktong 5 letra na lang to? Ganito nag-evolve yung salita mula doon sa orihinal na Albaybay. Nahirapan ng mga mananakop na Espanyol na bigkasin ito kasi syempre hindi pamilyar ang dila nila sa tono natin. Kaya pinagdikit nila ito naging Albaybay. Tapos para mas lalong mapadali ang pagbigkas nila, unti-unti nila itong pinaitli hanggang sa lumiit at naging Albay na lang. Isang napakagandang halimbawa ito kung paano nag-iiba ang wika dahil lang sa limitasyon at hirap ng banyagang dila. Kaya naman, ito na ang naging simbolo ng buong probinsya at hindi na lang ng dalampasigan. Mula 1574, yung maling pagkakaintindi at maling pagbigkas na yon, ayun, tuluyan ang bumaon sa ating kasaysayan. Yung 5 letrang yon, hindi na lang siya tungkol sa kung saan unang dumaong sina Juan de Salcedo, kundi naging opisyal na at permanenteng tatak na ng buong lalawigan. Fast forward tayo sa ika-4 na bahagi, ang Albay sa kasalukuyan. Ilang daang taon na ang lumipas mula ng unang beses itong mapagilang sa mapa ng mga Kastila. Pero paano nga ba nananatiling buhay ang diwa ng Albaybay sa modernong pagkakakilanlan ng mga tao rito?
Alam naman natin, ang Albay ngayon ay higit pa sa isang simpleng dalampasigan. Kilala sila sa pagiging sobrang matatag. Pagsabog man ng bulkan o hagupit ng malalakas na bagyo, patuloy silang bumabangon. Kumbaga, saktong-sakto sa pangalan nilang nakaugat sa matibay na lupa at malawak na dagat. Sila rin ngayon ang nagsisilbing sentro ng kultura at sining. Andiyan ang makulay na Magayon Festival at ang mga world-class na produktong Abaca. At syempre, sila ay isang napakalakas na sentro ng ekonomiya sa Bicol. Ang Albay ay tunay na isang maunlad, makabago at napakasiglang lalawigan. Kaya naman, isang napakamasigla at malaking Diyos mabalos sa ating gabos sa lahat ng nanonood sa atin ngayon, lalong-lalo na sa ating mga kaalamat dyan sa Legazpi, Tabaco, Ligao at sa bawat bayan sa buong Albay. Ipinagdiriwang natin ang inyong napakagandang pamana at hindi matatawarang katatagan. Kayo ang buhay na patunay na ang probinsya ninyo ay hindi lang tungkol sa nakakabiganing tanawin, kundi pinayabong talaga ito ng mga matatag na mamamayan. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong tanungin, kayo ba, may iba pa kayong versyong narinig tungkol sa kung paano nagsimula ang pangalan ng lugar ninyo? Kadalasan kasi, ang mga alamat at lokal na kwento ay may iba't ibang versyon, depende sa kung saang bayan ka galing. I-share nyo naman yung versyong itinuro sa inyo sa eskwelahan o yung naikwenta ng inyong mga lolo at lola. Mas masarap kasing pag-aralan ng kasaysayan kapag nagbabahagian tayo ng mga kwento. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa pagsama nyo at patuloy tayong tumuklas at matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.